You killed 7 men. Yes, you And did. I'm asking you, what got you to kill the 7 And men? I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you? 10 babae na serial killer. Ang kasaysayan ng krimen ay puno ng mga kilalang serial killers at karamihan sa mga pangalan na madalas nating naririnig ay kalalakihan. Ngunit sa likod ng bawat malupit na krimen, may mga kababaihan ding nagtataglay ng madilim na kwento na nagpadilim sa kanilang pagkatao. Kaya naman sa video na ito, ating kikilalanin ang 10 kilalang female serial killers na nag-iwan ng bakas ng takot at bighati sa kasaysayan. Bagamat hindi gaanong karaniwan ang mga babaeng serial killers kumpara sa mga lalaki, ang kanilang mga krimen ay may kakaibang kalupitan, tuso at madalas ay pinupukaw ng mga motibong hindi laging madaling unawain. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Belle Ganes. Si Belle Ganes ay kilalang kilala hindi lamang dahil sa dami ng kanyang mga biktima, kundi pati na rin sa kanyang mapanlinlang at manipulatibong pamamaraan. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng kasal at paggamit ng classified ads, nagawa niyang mahikayat ang mga lalaking nagdadala ng kanilang ipon upang mamuhay kasama siya sa kanyang bukid sa Laporte, Indiana. Maraming mga lalaking ito ay bigla na lamang nawawala at kalaunan ay natuklasan na ang kanilang mga katawan ay inilibing sa iba't ibang bahagi ng kanyang lupain. Ang kanyang kakayahang makalusot sa mga autoridad ng matagal ay nagbibigay diin sa kanyang husay sa panlilinlang. Samantala, nang masunog ang tahanan noong 1908, natagpuan ang bangkay ng isang babae kasama ang katawan ng 3 niyang anak. Bagaman ito ay itinuturing na si Belle, maraming naniniwala na siya ay nakatakas at naitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pagkakaiba sa laki ng bangkay sa aktwal na laki ni Belle na kilala sa kanyang malaking pangangatawan ay nagdulot ng haka-hakang ito. Samantala si Ray Lamphere, ang kanyang dating kasambahay, ay naakusahan ng pagsunog ng bahay at sinasabing kasabwat ni Belle sa ilang mga krimen. Ngunit hindi nito ganap na naipaliwanag ang pagkawala ng mismong babaeng mastermind. Sa kabila ng ilang mga pagsusuri sa DNA sa mga bangkay, nananatiling misteryo kung si Belle Ganes ay talagang namatay sa sunog at nagplano ng kanyang pagtakas upang umiwas sa batas. Bilang isang serial killer na nakapagtago sa likod ng maskara ng isang ina at asawa, siya ay naging simbolo ng mga pinakamalalang anyo ng pagtataksil. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagiging inspirasyon sa mga aklat, dokumentaryo at pelikula na nagpapakita ng kanyang brutalidad at kahindik-hindik na pamumuhay. Si Belle ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanlinlang at malupit na kriminal sa kasaysayan ng Amerika at ang hindi matukoy na pangyayari sa kanyang buhay ay nag-iwan ng maraming palaisipan hanggang sa kasalukuyan. Number 2. Juana Barraza. Si Juana Dayanara Barraza Samperio na mas kilala bilang La Mataviejitas o The Little Old Lady Killer ay isang kilalang babaeng serial killer sa Mexico na nakilala sa kanyang mga brutal na pagpatay sa mga matatandang babae noong early 2000. Siya ay ipinanganak noong December 27, 1957 sa Ipazuyucan, Hidalgo, Mexico. Si Barraza ay nagmula sa isang magulong pamilya at dumanas ng pang-aabuso mula sa kanyang ina na ibinenta siya sa isang lalaki kapalit ng alak. Ang kanyang mga karanasang ito ay tila naghubog ng kanyang puot sa mga matatandang babae na siyang mga naging target ng kanyang mga pagpatay. Bago ang kanyang mga krimen, naging professional wrestler si Barraza sa mundo ng lucha libre kung saan kilala siya bilang La Dama del Silencio o The Lady of Silence. Sa pagitan ng 1998 hanggang 2006, pinatay ni Barraza ang humigit kumulang 42 na matatandang babae at karamihan ay sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang kanyang modus operandi ay ang pagpasok sa mga bahay ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang social worker o isang taong handang tumulong at pagkatapos ay sinasakal niya ang kanyang mga biktima gamit ang iba't ibang bagay tulad ng mga belts at cords. Gayunpaman siya ay naaresto noong January 25, 2006 matapos masaksihan ng isang witness ang pagtakas niya mula sa isang crime scene. At noong March 31, 2008 napatunayang guilty sa 16 na kaso ng pagpatay at 11 na kaso ng robbery. Samantala sinintensyahan siya ng 759 years na pagkakakulong at hindi siya makakalaya habang siya'y nabubuhay. Bagamat inamin niya ang ilang krimen, hindi niya tuluyang inako ang lahat ng kanyang pagpatay at hindi rin siya nagpakita ng pagsisisi. Gayunpaman naging bahagi ng pop culture si Barraza at siya'y naging sikat bilang isa sa iilang babaeng serial killer sa kasaysayan
na naging paksa ng mga dokumentaryo at iba pang media. Ang kanyang galit sa mga matatandang babae na tila nag-ugat sa kanyang sariling ina ang isa sa mga pangunahing motibasyon sa kanyang mga krimen na nagdulot ng takot sa Mexico sa loob ng maraming taon. Number 3. Leonardo Cianciulli. Si Leonardo Cianciulli, kilala bilang The Soap Maker of Correggio, ay isang Italian serial killer na ipinanganak noong April 18, 1894 sa Montella, Avellino, Italy. Kilala siya sa kakaibang pamamaraan ng kanyang mga pagpatay, kung saan ginamit niya ang mga katawan ng kanyang mga biktima upang gumawa ng sabon at cake. Nagmula si Cianciulli sa isang magulong pamilya at naniniwala siyang isinumpa siya ng kanyang ina na nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang mentality at mga aksyon. Matapos magpakasal noong 1917 sa isang lalaking hindi nais ng kanyang mga magulang, naniwala siya na ang sumpa ng kanyang ina ang dahilan kung bakit naranasan niya ang sunod-sunod na trahedya, kabilang ang pagkamatay ng maraming anak. Labis ang kanyang takot sa pagkawala ng kanyang natitirang mga anak, kaya't siya ay napaniwala sa occult at naniniwalang kinakailangan niyang mag-alay ng sakripisyo upang protektahan sila. Samantala, sa pagitan ng 1939 at 1940, pinatay ni Cianciulli ang tatlong kababaihan na sina Faustina Seti, Francesca Soavi at Virginia Cachopo sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanilang tahanan at pagpatay gamit ang palakol. Pagkatapos, pinakuluan niya ang kanilang mga katawan, ginagawang sabon at cake ang mga labi. Ang sabon ay ibinigay niya sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan, habang ang cake ay kinain niya at ng kanyang mga anak. Gayunpaman, natuklasan ng kanyang mga krimen nang mawala si Virginia Cachopo at nagsumbong ang kapatid nito sa mga autoridad. Noong 1940, naaresto si Cianciulli at inamin ang kanyang mga pagpatay nang walang pagsisisi. Detalyadong ikinuwento pa kung paano niya ginamit ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Noong 1946, siya ay inimbestigahan at napatunayang may kasalanan at hinatulan ng 30 years na pagkakakulong at 3 taon sa isang mental asylum. Gayunpaman, namatay siya noong October 15, 1970 sa loob ng asylum. Ang kanyang kakaibang motivation sa pagpatay na pinaniniwala ang bunga ng trauma at malalim na paniniwala sa sumpa at okultismo ay itinuturing siya na isa sa mga serial killer sa kasaysayan. Number 4. Dorotea Puente. Si Dorotea Puente ay isang kilalang babaeng serial killer na naging sikat noong 1980 dahil sa kanyang mga krimen sa Sacramento, California. Siya ay ipinanganak noong January 9, 1929 sa Redlands, California at nagkaroon siya ng magulong kabataan matapos mamatay ang kanyang mga magulang at tumira sa mga bahay ampunan. Nang siya ay tumanda, nagsimula siyang magpatakbo ng isang boarding house para sa mga matatanda at mga may kapansanan. Ngunit ito ang naging sentro ng kanyang karumaldumal na krimen. Si Puente ay kilala sa paggamit ng kanyang boarding house upang patayin ang kanyang mga residente, karaniwang mga matatandang walang mga kamag-anak na maghahanap sa kanila. Matapos makuha ang kanilang tiwala, nilalason niya sila gamit ang mga sedative at inilibing ang kanilang mga bangkay sa kanyang bakuran. Ang layunin ni Puente ay nakawin ang kanilang mga social security benefits na patuloy niyang kinokolekta kahit napatay na ang kanyang mga biktima. Ang mga autoridad ay nagsimulang maghinala noong 1988 nang mawala si Alvaro Bert Montoya, isang lalaking may kapansanan sa pag-iisip na residente sa kanyang boarding house. Nang imbestigahan ng kanyang tahanan, natuklasan ng mga pulis ang 7 bangkay na inilibing sa kanyang bakuran. Si Puente ay tumakas patungong Los Angeles, ngunit nahuli siya matapos lamang ang ilang araw. Gayunpaman, noong 1993 ay sumalang siya sa trial para sa siyam na pagpatay. At kahit na sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagsisi sa ibang tao, siya ay nahatulan sa 3 kaso ng pagpatay at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Gayunpaman, namatay siya sa bilangguan noong March 27, 2011 sa edad na 82. Ang modus operandi ni Puente ay pinaniniwalaang nakatuon sa pagkontrol sa mga financial benefits ng kanyang mga biktima bago isagawa ang pagpatay. Ang kanyang kakayahang magpakita bilang isang maasikaso at mabait na landlady habang lihim na pumapatay ng mga taong mahina at walang kalaban-laban ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa pinakamapanganib na serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Number 5. Nanny Dos. Si Nanny Dos na tinaguriang The Giggling Granny at The Jolly Black Widow
ay isa sa pinakakilalang babaeng serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Siya ay ipinanganak noong November 4, 1905 sa Blue Mountain, Alabama. Si Nanny ay responsable sa pagkamatay ng hindi bababa sa 10 tao na karamihan ay mga miyembro ng kanyang pamilya. Siya ay may history ng pagpatay sa pamamagitan ng paglason gamit ang arsenic at ang kanyang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 sa kanyang 5 asawa, 2 anak, 2 apo at maging ang kanyang ina. Kilala siya sa paggamit ng Lonely Hearts ads upang makahanap ng mga lalaking pakakasalan at pagkatapos ay papatayin upang makuha ang mga benepisyo mula sa kanilang mga insurance policies. Bagaman madilim at nakakatakot ang kanyang mga krimen, si Nanny ay palaging ngumingiti habang inaalala ang kanyang mga ginawang pagpatay na siyang dahilan kung bakit binansagan siyang The Giggling Granny. Ang kanyang pagpatay ay umabot sa loob ng ilang dekada mula noong 1920s hanggang 1954. Samantala, nahuli lamang siya noong October 1954 matapos ang autopsy ng kanyang huling asawa, si Samuel Dos, na natagpuang may mataas na level ng arsenic sa katawan. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga krimen, si Nanny ay masayang umamin sa pagpatay na tila walang pagsisisi o emosyon ng kalungkutan para sa kanyang mga biktima. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo noong 1955 bagaman hindi siya nakatanggap ng parusang kamatayan dahil sa kanyang kasarian at sa kanyang kalusugan noong panahong iyon. Namuhay siya sa bilangguan hanggang siya'y namatay sa sakit na leukemia noong June 2, 1965. Ang kaso ni Nanny Dos ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng babaeng serial killers na nagpatunay na ang mga kababaihan ay maaari ring maging mapanganib at malupit tulad ng mga kalalakihan pagdating sa ganitong mga uri ng krimen. Number 6. Catherine Knight. Si Catherine Mary Knight ay isang Australian serial killer na ipinanganak noong October 24, 1955 sa Tenterfield, New South Wales. Kilala siya bilang unang babaeng hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa kasaysayan ng Australia matapos ang brutal na pagpatay sa kanyang partner na si John Charles Thomas Price noong 2000. Lumaki si Knight sa isang magulong pamilya at naging biktima ng karahasan na nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang pag-uugali at mga relasyon. Sa kanyang mga naunang relasyon, nagpakita siya ng matinding karahasan kabilang ang pagpapahirap at pananakit sa kanyang mga kasintahan. Samantala, nagtrabaho siya sa isang slaughterhouse kung saan natutunan niyang magpatay ng mga hayop at gumamit ng kutsilyo na isang kasanayang gagamitin niya sa kanyang huling krimen. Noong March 1, 2000, sa kanilang tahanan pinatay ni Knight si John Price sa pamamagitan ng pagsaksak ng 37 times habang ito ay natutulog. Ang pinaka nakakakilabot sa kanyang krimen ay ang ginawa niya pagkatapos ng pagpatay. Dahil inalisan niya ng balat ang katawan ni Price, isinabit ito sa isang kawit at niluto ang ilang bahagi ng katawan nito. Plano niyang ihain ang mga nilutong bahagi ng katawan kasama ang gulay sa mga anak ni Price mula sa kanyang nakaraang relasyon. Matapos ang krimen, natagpuan si Catherine sa kanilang bahay na natutulog na parang walang nangyari. Siya ay naaresto at napatunayang guilty noong 2001. Nung siya ay iniimbestigahan, lumabas ang ulat na mayroon siyang borderline personality disorder. Ngunit siya ay idineklarang may kakayahang humarap sa kaso. Dahil sa brutality at kalupitan ng kanyang krimen, si Knight ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong at tinaguriang sobrang mapanganib para mabigyan ng pagkakataon para sa parol. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng takot at pagkabigla sa publiko at nagdulot ng malawak na interes sa media dahil sa kakaibang kalupitan na kanyang ginawa. Ang kasaysayan ni Catherine Knight ay itinuturing na isa sa pinakamadilim na kabanata ng kriminal na kasaysayan ng Australia. Number 7. Dagmar Overby. Si Dagmar Overby ay isang kilalang babaeng serial killer mula sa Denmark na ipinanganak noong April 23, 1887 sa Asendrup, Denmark. Siya ay naging sikat dahil sa kanyang mga brutal na pagpatay sa mga sanggol noong early 20th century kung saan siya ay nagtrabaho bilang isang baby farmer. Ang baby farming ay isang kalakaran kung saan ang mga ina na hindi kayang suportahan ang kanilang mga anak o gusto ng sikretong pagpapaampon ng kanilang mga ipinanganak sa labas ng kasal ay ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sanggol sa mga tagapag-alaga kapalit ng bayad. Si Overby ay nag-aalok na pag-aalaga o ipaampon ang mga batang ipinagkakatiwala sa kanya, ngunit sa halip pinapatay niya ang mga ito.
Pinaniniwalaang pumatay siya ng hindi bababa sa 25 na bata, bagamat posibleng mas marami pa. Kadalasan, ang kanyang modus operandi ay brutal, kung saan sinasakal, binubugbog o nilulunod niya ang mga sanggol. Matapos patayin ang mga bata, sinusunog niya ang kanilang mga bangkay sa kanyang kalan, inilibing ang mga ito o iniwan sa iba't ibang lugar upang maitago ang mga ebidensya ng kanyang mga krimen. Samantala, nahuli siya noong 1920 matapos magsumbong ang isang ina na hindi na nahanap ang kanyang sanggol matapos itong iwan kay Overby. Matapos ang investigasyon, natuklasan ng mga labi ng maraming bata at agad siyang inaresto. Noong 1921, si Overby ay inimbestigahan at nahatulan ng kamatayan para sa 9 niyang biktima. Ngunit pinaniniwalaang mas marami pa siyang pinatay. Ang kanyang sentensyang kamatayan ay kalaunan ibinaba sa habambuhay na pagkakakulong at siya ay namatay sa bilangguan noong May 6, 1929. Ang mga krimen ni Overby ay nagdulot ng malawakang reforma sa batas ng Denmark kaugnay ng pangangalaga sa mga bata at ampunan. Ang kanyang kaso ay humantong sa mas mahigpit na regulasyon sa mga baby farmers at pag-aampon upang masigurong ligtas at maayos ang kapakanan ng mga batang ipinagkakatiwala sa iba. Si Dagmar Overby ay nananatiling isa sa mga pinakakasumpa-sumpang serial killer sa kasaysayan ng Denmark at isang malagim na halimbawa ng pang-aabuso sa mga mahihina. Number 8. Tamara Samsonova. Si Tamara Samsonova, na kilala bilang Granny Reaper at The Baba Yaga, ay isang babaeng serial killer mula sa Russia na pinaniniwalaang responsable sa brutal na pagpatay ng hindi bababa sa 14 na tao sa loob ng 2 decades. Siya ay ipinanganak noong February 5, 1947 sa Uzhur, Krasnoyarsk Krai. Siya ay nakatira sa St. Petersburg kung saan naganap ang karamihan sa kanyang mga krimen. Kabilang sa kanyang mga biktima ay ang kanyang asawa na nawala noong 2005 at hindi na natagpuan, pati na rin ang kanyang kapitbahay na si Valentina Ulanova, isang 79 years old na babae na kanyang inalagaan bago patayin noong 2015. Karaniwang ginagamit ni Samsonova ang paglason o pagputol-putol ng katawan bilang kanyang modus operandi, gaya ng ginawa niya kay Ulanova. Matapos lasunin ng kanyang biktima, pinagputol-putol niya ang katawan gamit ang isang hacksaw at itinapon ang mga bahagi nito sa iba't ibang lugar sa lungsod. Siya ay nadakip matapos makuha ang CCTV footage na nagpapakita sa kanya habang nagtatapon ng mga plastic bags na naglalaman ng mga piraso ng bahagi ng katawan ng kanyang biktima malapit sa isang pond. Nang suriin ang kanyang apartment, natuklasan ang mga diary na nagsasalaysay ng kanyang mga pagpatay na nakasulat sa iba't ibang wika tulad ng Russian, German at English. Sa mga diary entries, detalyado niyang inilalahad ang kanyang proseso ng pagpatay at tila walang pagsisisi. Nung inaresto siya ay kalmadong umamin sa kanyang mga krimen at ipinakita ang kakaibang disposisyon ng isang taong tila walang emosyon. Pinaniniwalaan din na nagkaroon siya ng malalim na paghanga sa kilalang serial killer na si Andrei Chikatilo na madalas mabanggit sa kanyang diary. Dahil sa kanyang mga pag-amin at ang kasaysayan ng mga problema sa pag-iisip, siya ay isinailalim sa psychiatric evaluation at idineklara na siya ay may schizophrenia, kaya't idiniretso siya sa isang psychiatric facility imbes na sa bilangguan. Ang kaso ni Samsonova ay naging kilala hindi lamang sa Russia kundi sa buong mundo. At siya ay kinikilala bilang isa sa mga pinakakilabot na babaeng serial killer sa kasaysayan ng krimen. Ang kanyang mga krimen at kakaibang pag-uugali ay nagbigay diin sa mga pag-aaral ukol sa female serial killers na nagpapakita ng malalim na epekto ng sakit sa pag-iisip sa kanilang mga krimen. Number 9. Miyuki Ishikawa. Si Miyuki Ishikawa na isang Japanese midwife na isinilang noong 1897 sa Miyazaki Prefecture ay kilala bilang isa sa pinakabrutal na babaeng serial killer sa kasaysayan ng Japan. Sa kanyang trabaho bilang isang midwife sa Kotobuki Maternity Hospital sa Tokyo noong 1940s, ginamit ni Ishikawa ang kanyang posisyon upang isagawa ang malawakang pamamaslang sa mga bagong silang na sanggol na karamihan ay ipinanganak sa mahihirap na pamilyang hindi kayang alagaan ang kanilang mga anak. Sa halip na direktang patayin ang mga sanggol, sinasadya niyang pabayaan ang mga ito, hindi nagbibigay ng kinakailangang pangangalaga upang sila'y mamatay dahil sa mga natural na sanhi tulad ng gutom o sakit. Naniniwala si Ishikawa na mas makabubuti ang kamatayan para sa mga sanggol na ipinanganak sa kahirapan kaysa sa sila'y lumaki sa isang mahirap na kapaligiran.
Bukod sa kanyang makataong motibo, may pinansyal na aspeto rin ang kanyang mga krimen dahil humihingi siya ng pera mula sa mga magulang bilang bayad sa kanyang tinatawag na serbisyo. Samantala tinatayang higit sa 100 na mga sanggol ang kanyang pinatay sa ganitong paraan. Nadiskubre ang kanyang mga krimen noong 1948 nang matagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang sanggol sa ospital na nagdulot ng investigasyon at natagpuan ang marami pang bangkay ng mga sanggol na namatay dahil sa kapabayaan. Si Ishikawa, kasama ang kanyang asawa na si Takeshi Ishikawa at isang doktor na kasabwat niya ay naaresto at kwinestyon sa korte. Bagaman napatunayan ang kalupitan ng kanyang mga krimen, si Ishikawa ay sinentensyahan lamang ng 8 taon na pagkakakulong dahil sa kakulangan ng mga batas sa Japan na nagpoprotekta sa mga sanggol noong panahong iyon. Ang kanyang asawa at ang doktor na tumulong sa kanya ay nahatulan din, ngunit mas magaan ang kanilang mga sentensya. Ang kaso ni Ishikawa ay nagdulot ng malawakang pagkabahala at naging dahilan upang mapahusay ang mga batas sa child protection at medical ethics sa Japan. Ang kanyang kakilakilabot na krimen kung saan pumatay siya ng napakaraming sanggol sa pamamagitan ng pagpapabaya ay nagpatunay ng mga kahinaan sa legal na sistema ng bansa noong panahon ng post-war. Number 10. Delfina and Maria de Jesus Gonzalez. Sina Delfina at Maria de Jesus Gonzalez na mas kilala bilang Las Poquianchis ay dalawa sa mga pinakakilalang babaeng serial killers sa kasaysayan ng Mexico. Sila ay ipinanganak noong early 20th century sa isang mahirap na pamilya sa Guanajuato, Mexico. Sila ay lumaki sa ilalim ng mapanakit na pangangalaga ng kanilang ama na isang dating pulis na gumamit ng matinding pisikal na karahasan sa kanila. Sa kanilang pagtanda, nagtayo sila ng isang prostitution ring at human trafficking operation na ginamit upang pagsamantalahan ng mga kababaihan. Ang kanilang modus operandi ay ang mag-alok ng trabaho sa mahihirap na kabataang babae na pawang mga pinapangakuan ng trabaho bilang mga kasambahay o waitress. Sa halip na bigyan ng trabaho, ikinukulong sila at pinipilit magtrabaho bilang mga prostitute sa ilalim ng malupit na kalagayan. Kapag ang mga kababaihang ito ay nagiging mahina na o hindi na nakakapagtrabaho, pinapatay sila ng magkapatid sa pamamagitan ng gutom, pagpapahirap o diretsong pagpatay. Minsan pinapatay din nila ang mga sanggol na isinilang ng kanilang mga biktima. Samantala noong 1964 natuklasan ang mga krimen ng magkapatid matapos makatakas ang isang babae mula sa kanilang bordelo at nagsumbong sa pulisya. Nang salakayin ng mga autoridad ang kanilang ari-arian, natagpuan ng mga libingan ng kanilang mga biktima na umabot sa hindi bababa sa 91 na tao. Karamihan ay mga kababaihan. Noong 1971, ang magkapatid ay nahatulan ng 40 years na pagkakakulong na pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas ng Mexico noong panahong iyon. Ang kanilang kaso ay naging isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng pagsasamantala at pag-abuso sa mahihina sa kasaysayan ng Mexico. Bilang mga leader ng isang malupit at walang awang prostitution ring, ginamit nila ang kahirapan at kawalan ng pag-asa ng kanilang mga biktima upang makamit ang malaking yaman at kapangyarihan na walang pakundangan sa buhay ng mga kababaihang kanilang pinagsamantalahan at pinatay. Ang kanilang mga krimen ay nag-iwan ng permanenteng sugat sa lipunan ng Mexico at hanggang ngayon ay kinikilala sila bilang mga simbolo ng kasamaan at pag-abuso sa kapangyarihan.